kay Cynthia. Okay, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Nagsalita na po at hindi na napigilan na kalabanin, na maglabas ng sama ng loob itong si Hanelet Abancenia, mga kababayan, dito po kay Attorney Nicholas Kaufman dahil nga po sa hindi pagpapapasok or hindi pag-cancel po ng kanyang pagbisita kay Digong Duterte. Subalit sa kanya pong interview, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay tila baga inilaglag din ni Hanelet Abancenia ang kanyang sarili na si Digong ay ayaw na po siyang makita at ayaw na siyang padalawin sa hospital. Hospital? Sa ICC pala. Sorry. Hoy, lutang ka na. Hindi, kasi naalala ko, mga kababayan, nurse kasi si Hanelet. Kasi pag nurse, siyempre hospital. Yun yung, sorry naman. Tao lang, nagkakamali. O, tao rin si Sara, nagkakamali. O, vice presidente yun, mga kababayan. Iba yun sa atin. Kasi sabi ko nga, ako, kulang sa tulog. Si Sara, sobra sa lakwatsa. Diba? Oh. So, pakinggan nyo. Hindi na. Kasi nga, ang nangyari nun, wala ako. Diba, sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, diba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation namin, time namin, sinabihan ako nung isa doon. Sabi niya na, Mama, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi ko about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Kaufman is not discussing anything about the case. You know that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, dun sa lalaki na nagsabi na, sabi niya, you cannot do that. Yun niya. Kasi, you know, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. And, you know, ako kasi nurse, di ba, na-assess ko siya, yung first time ko na, itong visit ko na ito, the only day na visit ko siya, nung pagdating ko talaga, straight from the airport, nilagay ko lang yung gamit ko sa hotel, na in-assess ko na siya, nakita ko na yung dito niya, malalim. Yun, tapos, check ko sa kanya, control ang emotions ko na tapos, noon, after nung just 5 minutes, saka ako nilapitan nung lalaki, sabi niya, suspend daw. And this is exactly what the party said. You cannot do that, sinabi niya. Tapos the following day, wala na akong visit. Sabi ko sa kanya, I don't say anything about the case. All I tell him is, he asks me usually about the news. I'm sure the same kami ng sinabi ni VP, kasi news yun eh. Pareho kami lang sinabi ni VP kasi narinig niya rin yun sa news. Kaya nga sabi ni VP, di ba, narinig niyo ba yun? Kayo nagsabi nun, di ba, na may 7 or 9 warnings. Ako, I didn't receive any. You know, bakit ba sila binibigyan ng warnings, mga ka-GP Natics? As I understand, binibigyan sila ng warnings kapag pinag-uusapan nila yung tungkol sa kaso ni RD, ni Digong Duterte. Mga kababayan, dahil bawal na bawal daw po ito pag-usapan doon sa loob ng facility, doon sa loob ng ICC chamber. Mga kababayan, yun ang sinasabi, at pati yung pagdadala ng cellphone, pagbibideo doon, at kung ano-ano pa. Parang si Sara Duterte ata ay na-red flag dahil sa bagay na yan. Kaya ito ay
mga kababayan, hindi na gaanong pinagbibigyan or sila po ay na parang kumbaga sa mga bata na grounded. Maging itong si Hanalit Abenseña, ganun din ang nangyari sa kanya. Pero nagulat siya, sabi niya hindi naman daw siya nakikipag-usap tungkol o hindi naman daw sila nag-uusap tungkol sa mga usapin, mga kababayan ng kanyang kaso. Pero ganun pa man ay hindi na pinayagan or na-cancel ang kanyang pagdalaw. Nagagalit siya ngayon kay Kaufman kasi si Kaufman daw ang may sabi nito or may utos, mga kababayan. Pero sa kanyang pahayag mamaya ay sasabihin din ito kung bakit totoo na siya po ay hindi pinapapasok, mga kababayan. Ito lang ang masasabi ko. Sinabi ko na kay Mr. Kaufman. Sabi ko, wala namang, alam ko, I have nothing against you. Pero please do not deprive us of, you know, asking other people or asking legal opinions from other lawyers also. Pero we acknowledge you as his lawyer. Pero sabi ko nga sa kanya, baliktad tayo. Asawa mo, ikaw kaya ang nasa loob. Ano kaya ang gawin ng asawa mo? You know, the last time, every time I go there, I tell him, he would always ask, PRD would always ask, ano na, kumusta na? Maka-ano na ako, no? We cannot talk about the case. At pagkatapos ko dito, tatawagan ko ang lawyer para sa kanya mo tanungin lahat. Ganyan, always recorded yan. Recorded yan. Gusto ko nga igawin nilang public yung conversation. Wala ako doong madiscuss about sa case because sabi ko, Mr. Kaufman, I'm not asking any paper from you. You are not talking to me about the case or any of your associates. And you accuse me of I'm talking about, you know, ikaw ang dinidiretso ko. Ikaw ang dinidiretso ko. Bihira ako makausap sa mga kasama mo na. Nagdagdag ka na ng mga lawyers dyan. So, I have nothing against you. So, alam ko doon ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know. Okay, may point si Sir Tony Ninubla rito. Pero may isa pa akong sasabihin mamaya. Sabi niya, walang karapatan si Kaufman kung hindi si Sarah mismo may sabi niyan, pagbawalan siya. Well, I totally agree mga kababayan na mayroong nag-uutos kay Kaufman na gawin na pagbawalan itong si Hanalit Abenseña. Sa kanyang bibig din mamaya manggagaling, mga ka-GPnatics. Ang pinagtataka ko nga lang dito, ang binabanatan nila ni Maharlika, itong si Harry Roque, si Hanalit, ay itong si Kaufman. Pwede rin naman nilang banatan si BP. Bakit hindi nila mabanatan? Natatakot ba kayo kay Sara Duterte? At isa pa, mga ka-GPnatics, yung binabanggit ko kanina, sa kanyang bibig, magmumula kung sino talaga yung nagbabawal sa kanya na siya ay papasukin, siya ay papuntahin, na siya ay padalawin. I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, baliktarin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Diba? Sweet Tally Babes! Ang sinabi niya sa akin July 19. And to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it. And then, if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila VP din. Sila VP din, di ba? Pag sa laban, ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na. Kasi naman ang style kasi ninyo, tama po yung nagsabi na hindi nila sinusunod yung batas ng ICC. Kagaya niyan, pinagbawalan sila kasi they did something wrong. Mga kababayan, nataliwas doon sa parameters ng ICC para sa mga dalaw. Of course, kapag kayo ay lumalabag
pag kayo ay parang feeling nyo kasi Pilipinas din itong Netherlands din, no? Parang feeling ninyo yung ICC Pilipinas din, na kaya nyong sindakin, na kaya nyong bayaran, na kaya nyong gawin lahat ng gusto ninyo. Diyan, hindi uso ang tinatawag natin, mga kababayan, na utang na loob, ha? Sara Duterte, Hanilit, nagkakandabulol-bulol ka na sa sinasabi mo, halatang halata na meron kang pinagtatakpan. Na hindi mo masabi ng derechahan kasi nagbabakil ka. 'Di ba? Kasi ang gusto ninyo mangyari, kayo ang masunod dyan sa ICC. Pwede pa yun? Sa Bisaya, paturno na ako ni Karon. Turno na ako ni Karon. Tapos ngayon wala siyang bisita. You know, even after his presidency, I'm telling you, emotionally na siya. Meron na siyang depression nun. Sabi ko nga ito sinabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi naman ako lawyer. Lahat ng tinatanong ko sa humingi ako ng opinion sa lawyer. Yun ang doon. Humingi ako ng opinion sa lawyer. Maawa ka na lang. Several times ako nag-email Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. He can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na mabisita. Ngayon walang ba nalaman na may depression yan? Si Digong? Di ba, doktor na mismo nagsabi, mga kababayan, may sapak yan bukod. Ay nako, joke lang. Nandito ako sa labas. Dinideprive mo ako na mabisita siya. At least makausap siya na family. You know, he can, I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Saka sabi ko 'di ba, ang opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng whatever, 'di ba? Parang ganun, 'di ba? You should get more information about lumalabas na ngayon dito, mga kababayan, isa siya sa mga tawag dito, nagpapanukala na si Kaufman ay pumunta ng Pilipinas to talk to BBM, to getting to know more dito kay Digong Duterte, kung ano daw ang pagkaugali nito, kung ano daw ang pagkatao. Siyempre, pagpunta sa Pilipinas, mga kababayan, kasama na doon yung pakipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Asip naman na pagbibigyan kayo. Diba? And how can you, ito pa ang question ko, how can you defend the man if you do not know the man? Kita nyo? He's 80 years old and then marami na siyang, alam mo na, marami na siyang hindi ma-remember, hindi ma-recall. Malalo na nung nagpresidente siya. Mga ganun. So, yun lang ang ano ko. Ilang taon ba ang meron o ilang araw, ilang buwan ba meron? Do you think you can say it? Only God knows. Only God knows. Kaya kami nag-e-effort kami dito na mabisita siya, mapuntahan siya, na at least may isang family member. Kaya ako, miski na ayaw niya na ako pabisitahin, nandito pa rin ako kasi in case. Ayun na, lumabas ang totoo, mga kababayan. Kaya ayaw siyang pabisitahin, si Digong ang nagsabi na wag na siyang pumunta. Narinig nyo? Hindi naman pwedeng si Kaufman lang ang magdidesisyon. 'Di ba? Kayo ang pamilya. Siyempre, mga kababayan, hindi kayo pwedeng pigilan ni Kaufman na makipagkita kay Digong unless yung principal ang magsabi sa inyo na wag na kayong papuntahin, 'di ba? 'Yun ang gusto ng tao Kinakausap niya malamang si Kaufman. Kaufman, maaari ba wag mo nang papuntahin itong babae na to?
Gusto ko bigyan mo ng pagkakataon, bigyan mo ng time si Alputera. Oy, JP, chismosa ka ha? Hindi, naisip ko lang yon mga kababayan. Hindi naman yun fact, di ba? Hindi naman talaga yung sinabi. Kaya lang, magugulat ka, magtataka ka. Siguro, araw-araw daw kasi nagpupunta si Hanilet dati doon. Monday to Friday, 1 hour. Di ba? Araw-araw. Siguro nanawa na sa'yo. Kasi nga, sabi ko nga, nung nakaraan, nakikita ko sa mga video, pag si Digong Duterte kasama si Alputera, yung tenga, di ba? Nagtitengang kawali. Oh. Pero itong si Hanilet, mga kababayan, parang ano eh. Uy. Oh. Di ba? Maraming matatanda sa kulungan sa buong Pinas, doon na nagkandamatay, di tayo naawa na isa ang napatay or anong kaso pa. Ngayon gusto nilang maawa sa taong pumatay ng libo-libo. Correct. Di ba? Oh. Ayan, narinig nyo mga kababayan, mga ka-GPnatics ang kasinungalingan nila. Biruin nyo, binabanatan si Kaufman. Yun pala si Digong ang may sabi na ayaw na siyang padalawin. Di ba? Yun ang ano, mga ka-GPnatics, matindi dito sa mga to. In case of emergency, ako ang pinakamalapit. Imagine in case of emergency, ang taga-Pilipinas, it will take them like more than 24 hours to book a plane ticket just to come here, and it would cost them how many thousands of pesos para to. Kaya Happy Daisy. Kaya lang, syempre, naawa ako. Wala eh. Ganun talaga. Ayaw ka na ni Digong. Huwag mong awayin si Kaufman. Dapat ang awayin mo si Digong o kaya yung baka mamaya meron pang tao na nagsasabi kay Digong, baka si Sara yon. Huwag mo na nga papuntahin itong babaeng ito. Ibibenta daw yung bahay mo sa Davao. Hindi sabi ko nga sa inyo, hindi magdedesisyon ng abogado, mga kababayan, na kusa niya lang nasasabihin yon or manggagaling sa kanya without the consent of the principal. Kapag ginawa niya yon, mga kababayan, baka mamaya mawalan ng kita si Kaufman. Baka mamaya alisin siya as lead counsel ni Digong. Sabi ni Kuya Bay, lami kasi si Alputera ka JP. Ano ba yung lami? Masarap? Ha? Oh, masarap. Bakit ka maawa sa isang suspect kaysa sa mga EJK victim? Mas kaawa-awa. Sino po naawa? Si syempre asawa niya yung kaya siya naawa. 'Di ba? Asawa niya kasi yun eh. Alam niyo naman mga kababayan, charing. Hindi ako naawa kay Digong ha. Gusto ko nga umuwi na siya eh. Umuwi na siya na nakakahun na. 'Di ba? Sabi ni Carmi Shock, yayamanin si Hanilet pabalik-balik sa Netherlands. Umaangal na nga eh. Sabi niya, hindi daw biro yung gastos. Pabuti sana daw kung ang dinodonate sa kanila ay milyon-milyon. Pabuti sana daw kung may napagbentahan daw siya na libro. Binabanatan niya pa si Criset eh. Diba? Oh. Ay nako, sila din hindi magkasundo. Siyempre mga kababayan, alam nyo naman, may kanya-kanyang interest yan eh. Kahit ako naman siguro, mga ka-GPnatics, yung taong yan, ang umagaw sa, 'di ba, sa masayang relasyon ng nanay at tatay ko. O kaya itong si Digong, alam naman nila na babaero, 13 nga daw yung babae eh. 'Di ba? Tapos may paborito. Siyempre yung paborito, yung sariwa. Oh, yung lami daw, sabi ni Kuya Bay. Si Alputera. Ay nako, Diyos mio Marimar. Akala ko ba si Kaufman na nagbabawal? Itong si Maharlika talaga, puro chismis ang alam eh. Ang hilig gumawa ng kwento, wala naman palang katotohanan na si Kaufman na nagbabawal. Ayan oh, sabi ni Hanilet, ang may kasalanan, ang nagbabawal sa kanya kahit na
Sabi niya ganon, kahit na nga ayaw niya na akong papunta rito eh. 'Di ba? Nandito pa rin ako, dinadalo ko pa rin siya eh. Oh. So, ibig sabihin, nagpahayag na si Digong. Kung si Harry Roque, pinagbawalan na pumunta doon, si Hanilet pinagbawalan din. Siguro, sabi ni Digong, araw-araw ko na lang nandito. Gago tong asawa ko. Sabi niya, kulubot ka na daw. Sabi niya, sira ulo. Kulubot ka na. Sabi, kulubot ka na. Iba